Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita na ang Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Matagumpay na nagsagawa ng pagsasanay sa basic knot tying at bandaging ang 1502nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 15 sa Masla, Tadjan Mountain Province noong ika-6 ng Mayo taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay dinaluhan ng 60 kalahok mula sa Mountain Province, Northern Benguet at Quirino, Ilocos Sur. Pinangunahan ng Regional Mobile Force Battalion 15 ang mga lectures at return demonstrations ukol sa knot tying na karaniwang nagagamit sa camping at rescue operations. Nagbigay rin ng pagsasanay sa proper techniques in basic bandaging. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng Pathfinder and Master Guide Camp ng Seventh-day Adventist Church na may temang Following God's Direction. Ito ay may layuning i-promote ang self-awareness, self-reliance at teamwork, habang pinapataas ang kaalaman at praktikal na kasanayan ng mga kalahok sa basic first aid, particular sa pamamahala ng mga minor injuries. Ang inisyatibong ito ay nagpapatunay ng matibay na ugnayan sa pagitan ng PNP, mga katuwang na ahensya at ng komunidad sa pagpapalakas ng kahandaan at kakayahang makapagligtas ng buhay. Mula po dito sa Camp Major Bado Dangwala, Trinidad, Benguet, ako po si Police Corporal Asia Maris Balagay ng Regional Mobile Force Battalion 15, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Pinaigting ng Cebu Police Provincial Office ang kanilang seguridad bilang bahagi ng paghahanda para sa ASEAN Summit 2026. Naka-standby ang mga tauhan ng Cebu PPO para sa crowd disturbance management operation sa Provincial Capitol Grounds nitong ika-7 ng Mayo upang tiyakin ang kaligtasan ng publiko, mapanatili ang kaayusan, at masiguro ang maayos na pagdaraos ng mga aktibidad kaugnay ng international event. Nagpakita rin ng mataas na antas ng kahandaan, disiplina at operational capability ang mga pulis bilang bahagi ng proactive at responsive security measures para sa mga delegado at mamamayan. Nananatiling nakatuon ng Cebu PPO sa pagpapanatili ng tiwala ng publiko at pagpapatibay ng seguridad sa lalawigan. Ayon sa PNP, bahagi ito ng PNP Focus Agenda sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operations na layong palakasin ang police readiness at mas epektibong security operations para sa malalaking aktibidad at international gatherings. Patuloy namang isinusulong ng PNP ang adhikain bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa PNP National Headquarters, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Don Brosas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Nagbigay ng police assistance ang mga tauhan ng Ginubatan Municipal Police Station sa unloading ng relief goods operation mula sa Department of Social Welfare and Development nitong 5 ng Mayo taong kasalukuyan sa Social Hall ng Barangay Ilawod, Ginubatan, Albay. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Genevieve O. Oserin, officer in charge, katuwang ang mga augmented personnel mula sa First Albay PMFC at Albay PPO, tiniyak ang maayos, ligtas at organisadong pagbaba ng mga ayuda na ipapamahagi sa mga pamilyang apektado ng ashfall dulot ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Layunin ng naturang aktibidad na mapabilis ang distribusyon ng tulong at masiguro na makarating agad ito sa mga nangangailangang residente sa evacuation centers. Binigyang diin din ni Police Colonel Noel Donato Nunez, Provincial Director ng Albay Police Provincial Office, ang patuloy na pakikiisa ng kapulisan sa mga gawaing makatao na naglalayong maghatid ng maagap at maaasahang serbisyo sa publiko lalo na sa panahon ng kalamidad. Mula dito sa Albay Police Provincial Office, ako po si Patrolman Corby Flores, nag-uulat para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nasabat ng Police Regional Office 10 ang mahigit 1.7 million pesos na halaga ng iligal na sigarilyo sa dalawang magkakahiwalay na operasyon noong Mayo 4 taong kasalukuyan sa Lanao del Norte, kung saan natuklasan din ang modus na paggamit ng mga sasakyang may tagong compartment. Sa unang operasyon, bandang alas 3 ng hapon, hinarang ng pinagsanib na puwersa ng 10th Maneuvering Company, RMFP-10, Pantar Municipal Police Station, Provincial Intelligence ng LDN-PPO at NBI Iligan City District Office ang isang puting sasakyan sa Pantal Regional Border Control Point, Barangay Kampong, Pantar, Lanao del Norte. Arestado sa operasyon si alias Ali, 27 anyos, kasama ang dalawang menor de edad mula sa Lanao del Sur. Na-recover mula sa sasakyan ang 1,096 rims ng Canon menthol cigarettes na walang kaukulang health warning labels at may halagang 876,800 pesos. Nadiskubre rin ng mga otoridad na ang sasakyan ay may customized na upuan at mga tagong compartment na siyang ginagamit upang itago ang mga kontrabando. Sa ikalawang operasyon, bandang alas 5:50 ng hapon sa Barangay Bansarville 1, Kapatagan, nasita ng mga operatiba ng 2nd Provincial Mobile Force Company ang isang puting truck dahil sa seatbelt violation. Sa masusing inspeksyon, natuklasan ang malaking bulto ng hinihinalang smuggled cigarettes sa loob ng sasakyan. Kinilala ang mga sakay na sina alias Sean, 23 anyos, na siyang driver, at si alias Dam, ang truckman ng naturang sasakyan. Nakumbiska mula sa kanila ang 1,050 rims ng Brothers White Cigarettes na may kabuang halagang 840,000 pesos. Ayon sa investigasyon, inutusan umano ang driver sa pamamagitan ng tawag mula sa isang alias Al upang ihatid ang sasakyan patungong Cagayan de Oro City. Pagdating sa Lanao del Norte, sinalubong sila ng dalawang hindi pa nakikilalang individual at dinala sa isang lugar na kung saan nakahanda na ang kargadong sigarilyo. Dinala ang mga sospek sa Kapatagan Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon, habang ang mga nakumpiskang sigarilyo at sasakyan ay isa sa ilalim sa turnover sa Bureau of Customs para sa tamang proseso. Nakaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 10863. Patuloy na pinapaigting ng Police Regional Office 10 ang border control at checkpoint operations upang mapigilan ang pagpasok ng mga iligal na produkto at maprotektahan ang ekonomiya at komunidad sa Hilagang Mindanao. Wala dito sa Lanao del Norte Police Official Office, ako yung PNN Correspondent, Patrolman Kim Luna, alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nagbigay ng police assistance ang mga tauhan ng Ginubatan Municipal Police Station sa unloading ng relief goods operation mula sa Department of Social Welfare and Development nitong 5 ng Mayo taong kasalukuyan sa Social Hall ng Barangay Ilawod, Ginubatan, Albay. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Genevieve O. Oserin, officer in charge,
Katuwang ang mga augmented personnel mula sa First Albay PMFC at Albay PPO, tiniyak ang maayos, ligtas at organisadong pagbaba ng mga ayuda na ipapamahagi sa mga pamilyang apektado ng ashfall dulot ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Layunin ng naturang aktibidad na mapabilis ang distribusyon ng tulong at masiguro na makarating agad ito sa mga nangangailangang residente sa evacuation centers. Binigyang diin din ni Police Colonel Noel Donato Nunez, Provincial Director ng Albay Police Provincial Office, ang patuloy na pakikiisa ng kapulisan sa mga gawaing makatao na naglalayong maghatid ng maagap at maaasahang serbisyo sa publiko lalo na sa panahon ng kalamidad. Mula dito sa Albay Police Provincial Office, ako po si Patrolman Corby Flores, nag-uulat para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Bilang bahagi ng pagsusulong ng mas malusog, disiplinado at handang kawani ng pulisya, inilunsad ng Police Community Affairs and Development Group ang Biggest Loser Challenge sa bulwagang Lapu-Lapu Camp Brigadier General Rafael T. Crami, Quezon City. Sa kabuuan, mga personnel ang nakapagparehistro at lumahok sa unang araw ng programa mula sa iba't ibang opisina at dibisyon ng Police Community Affairs and Development Group. Unang nagbigay ng mensahe si Police Colonel Joel T. Ada, Chief of Staff ng PKG, kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng disiplina sa sarili, kalusugan at physical readiness ng bawat personnel. Kasunod dito, nagbigay rin ng mensahe si Police Brigadier General Vina H. Guzman, Director ng PKG, na nagpaalala na ang pagiging malusog ay mahalagang bahagi ng pagiging handa sa tungkulin at mas epektibong paglilingkod sa publiko. Bahagi rin ng aktibidad ang orientation, initial assessment, at dance fitness activity na pinangunahan ni Coach Dennis, kasama ang SANS Fitness Team. Sa pamamagitan ng programang ito, mas pinalakas ng PKG ang kultura ng wellness, disiplina at personal accountability sa hanay ng personnel. Hinihikayat ang bawat kawani ng PNP na makiisa sa mga programang pagtataguyod ng kalusugan at positibong pamumuhay dahil ang pulis na malusog at handa sa tungkulin ay mas mahusay na makapaghahatid ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman sa bawat Pilipino. Sa lahat na tumanggap ng challenge, especially those na categorized under overweight at saka yung Base 1, Base 2, Base 3, based on our BMI classification, I encourage everyone to step forward. Just like what you did this afternoon. Accept the challenge and take this opportunity to become healthier. As PKG personnel, we build strong relationship with the community. We manage information responsibly and maintain the positive public image of the organization. Pero, habang abala tayo sa pag-aalaga ng connection natin sa community, minsan nakakalimutan nating alagaan ang connection natin sa ating health and well-being. This is not a weight loss challenge. This is a commitment to become better versions of ourselves. Not overnight, not perfectly, but consistently. So when we say consistently, dapat consistent tayo sa exercise. Sabi nga ni CS, may tip to. Pag tatlo o isang beses kang umabsent, 3 times, DQ ka na. So kailangan consistency, lagi tayong present. So as we start this program, let us keep it simple. One step at a time. No pressure, no shortcuts, just progress. So, maraming salamat sa inyo for taking on the challenge and let this challenge begin today. Mula dito sa bulwagang Lapu-Lapu, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Resalie Umalay, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Okay.
Bilang tugon sa insidente ng computer-related identity theft, agad na kumilos ang mga operatiba ng Camarines Sur Provincial Cyber Response Team ng RACO 5 at nagsagawa ng entrapment operation sa Bombon, Camarines Sur. Ayon sa investigasyon, isang 18 anyos na lalaki ang gumawa ng isang pekeng social media account gamit ang pangalan at larawan ng isang babae na walang pahintulot at ginamit ito upang manghingi ng pera sa iba't ibang individual. Sa pakikipag-ugnayan sa Mombon Municipal Police Station, naaresto ang suspect at nahaharap sa kasong computer-related identity theft. Patunay ito ng mabilis na aksyon ng PNP para sa kaligtasan ng publiko. Hinihikayat ng PNP ACG ang lahat na maging mapanuri sa social media, iwasan ang pagbabahagi ng sensitibong impormasyon at iulat ang anumang kahinainalang aktibidad sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o sa opisyal na communication channels ng PNP. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa paunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Sr. Tates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagadang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.